Okay, simula na ng Holy Week. Happy Holy Monday sa lahat. Especially sa mga kababayan natin mga Katoliko. At tayo magnilay-nilay sa mga nangyayari sa ating bansa. At tayo may pagkakamali. Tayo magsisi sa ating mga kasalanan at salamatan ng Panginoon Diyos dahil sa tinatamasa natin kahit pa paano nakaka-survive pa tayo sa buhay natin, di ba? Blessings po yan. So ito, nagulantang na itong live-in partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanlet Abansenya, kung tama yung pagkakabag dito sa apelyido niya, ay kinongrats pa itong Pangulong Bongbong Marcos sa nangyaring kidnapping na ng insulto. Minamatay po dito, no? Ito ata yung Chinese businessman, no? Hindi ko na inano yung pangalan parang Kay ang apelyido. Kung hindi ako nagkakamali, yung tinutukoy ni Jose Castro, na sinopla naman itong si Jose Castro, Attorney Claire Castro, i-vlog po yan, subscribe nyo. Itong si Hanlet Abansenya sa kanyang ginawang remarks sa nangyaring kidnapping at pang-insulto nito na kinongrats. Ang sagot ni Attorney Claire Castro, Jose Castro, minamatay na buhay, ito pagkakasabi niya, no? Pero hindi ito ang sakto, pero ito yung tinutumbok. Hindi dapat gawing katatawanan itong nangyaring insidente sa bansa natin. Gawa ng may buhay na wala dito, hindi dapat gawing katatawanan. Saka hindi naman magugustuhan ni Hanlet Abansenya o siya congrats na minamatay sa EJK kasi buhay din na wala doon. Yun ang tinutumbok ng sinabi ni Atty. Claire Castro. Ngayon, ito, makikita mo yung attitude niya, Hanlet Abansenya, sa kanyang pag-uugali, na makikita mo parang ang buhay sa kanila parang laro-laro lang, wala siyang hindi siya naging insensitive sa nangyari. Buhay po ng tawang nawala sa ganyang kidnapping, mawala nga yan ng ilang araw sa kanilang kamag-anak o mahal sa buhay, ay hindi po hindi po biro yung damdamin ganyan. Lungkot, lalo na kung pinatay at hindi na nakita yung bangkay ng mga kidnap victims. So siguro tinutumbok na nila at nagkaroon na naman doon ng pagtaas ng krimen dito sa Pilipinas compare sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang tinutumbok niya. Pero makikita mo naman sa Davao City, nagpapalitan mga Duterte, laging may patay na nangyayari doon. Krimen pa rin yun. May crimes. Naging Pangulo siya, meron din. May crimes, may JK nga na nangyari. Kaya nga siya nasa at The Hague, nasa ICC custody. So ito, dapat yung pampolitika kapag may namamatay na inosente, no? Huwag natin gawin katatawanan yan. Alam mo naman, may ginawang masama sa kanya yung kidnap victim na pinatay o napatay. Hindi po tama yung ganyang pag-ugali. Nawawala na yung kultura ng Pilipino na maging sensitive. Nagiging insensitive na sa mga bagay na kapag may namamatay, ay ganun-ganun na lang. Ganyan ang ginagawa ng mga trolls doon sa comment section doon sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag may namamatay, hindi alam kung ini-suspect ba talaga o talaga ba totoong drug addict o pinagtatawanan pa. Hanggang siya may nabibiktima ang may idolo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naka-wristband pa ng kanyang logo yung pinamimigay yung kandidatura pa niya noon. So sana wag natin gayahin kanyang pag-uugali. Yung mabuting pag-uugali ng mga Pilipino ay manatili pa rin po sa atin. Paggalang sa mga yumao, sa kapwa-tao, buhay man yan o patay, wag natin gawing katatawanan o joke. So Ma'am Hanlet Abansenya o Abansenya, kung ano man apelyido mo, hindi ko bigas ng tama, pero kilala ka naman ng mga tao, Hanlet, no? Maging sensitive po kayo sa mga pinagsasabi nyo. Hindi po maganda yan. Baka hindi nyo alam, kinakarma na kayo sa nangyayaring yan. Baka simula na ng karma nyo yan.
So, hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po. Blessed Holy Week. God bless to all.